Pilipinas, una sa ating mga balita, ipaghaharap ng impeachment complaint ni dating Caloocan City Representative Egay Erice ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Ayon sa dating mambabata sa labag sa batas, ang pakikipagkasundo ng ahensya sa South Korean Election Service Provider na Miro Systems. Ang mga detalye pakinggan sa report ni Arnold Herrera. Nakatakdang magsampa ng impeachment complaint si dating Caloocan City Representative Egay Erice laban sa mga commissioner ng Commission on Elections kaugnay ng kasunduan nito sa South Korean Election Service Provider na Miro Systems para sa darating na 2025 midterm elections. Sa panayam sa 2x2, maliban sa isaanya itong malaking scam, iginiit ni Erice na malinaw itong paglabag sa Section 7 at 12 ng Republic Act 9269 o Automated Election Law. Kasi po ayon sa batas, sa Section 12, hindi tayo po pwedeng gumamit ng prototype na sistema. Ang ibig sabihin ng prototype, yung sistema na hindi pa nagamit dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Kaya ang tanong ko kay Chair Garcia, simple lang yan. Specific po ba sa batas na nakalagay yun? Specific yun. Tanong, sabihin niya lang sa bansa na gamit yung eksaktong ganito. Kasi ang mangyayari nito, para tayong guinea pig. Guinea pig. Yan yung bawal sa batas. Yan po yung legislative intent. Kaya sinasabi nila hindi pwede ang prototype para hindi maging guinea pig ang ating eleksyon. Paliwanag ni Erice, nagsinungaling ang COMELEC nang sinabi nitong sira na ang mga election machine natin. Gayong 5 buwan pa lamang ang nakararaan ay sinertify nila ito na in good working condition. At kung may sira man ay pasok pa naman anya ito sa warranty period ng Smartmatic. Babala pa ng dating opisyal, hindi akma sa Pilipinas ang sistema na inaalok ng Miro Systems, kaya't posible itong magdulot ng mas malaking kaguluhan sa eleksyon. Nakita nyo naman kasi na nag-demo si Chairman Garcia kay Miss Karen Davila tapos sa paiba-iba nga yung mga sinasabi niya nagsasanga-sanga na ngayon yung dila niya. Paiba-iba rin yung kanilang sistemang pinipresenta dahil hanggang ngayon hindi pa nila alam kung paano nila gagamitin talaga yung makina. Nilinaw naman ito na ang kanyang pagsasalita ay hindi isang demolition job laban sa ahensya. Lalo't Korte Suprema na ang nagsabi na nag-commit ang COMELEC ng grave abuse of discretion nang idiskwalipika nito ang Smartmatic bilang election service provider. Dagdag pa nito, hindi dapat pinayagan ng COMELEC na makasama sa original venture agreement ang mga tao na walang kasanayan sa pamamahala ng isang eleksyon. Ang lease contract ng COMELEC sa Miro Systems ay nagkakahalaga ng 18 bilyong piso, 3 beses na mas mataas kung ikukumpara sa pangkaraniwang pondo ng isang eleksyon na 6 na bilyong piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, ikinarga umano sa sasakyan ng isang COMELEC official ang umano'y kahon-kahon na pera. Ang paliwanag ni dating Caloocan Representative Egay Erice sa alegasyong ito, tutukan sa balita ni Rovic Manuel. Kahon-kahon na pera umano ang ikinarga sa sasakyan ng isang Commission on Elections official. Yan ang isinawalat na personal mismong nasaksihan ni dating Caloocan City Representative Egay Erice sa panayam ng DZRH. Ito ay kasabay ng inihain nitong petisyon sa Korte Suprema sa kontrata ng Commission on Elections sa Miro Systems para sa darating na 2025 elections. Ayon kay Erice, labag sa batas at one-time big-time scam ang gagawing hakbang ng COMELEC na paggamit ng Miro System sa darating na eleksyon. Yung sistema. Pero po itong sistema na ito, masasabi ko ng tapat at na ito ay isang 18 bilyong one-time big-time na scam. Dagdag pa ng dating congressman, sa ilalim ng kontrata gagamit ang Miro ng prototype machines na labag sa Automated Elections Law. Kasi po ayon sa batas, sa Section 12, hindi tayo po pwedeng gumamit ng prototype na sistema. Ang ibig sabihin ng prototype, yung sistema na hindi pa nagamit dito sa Pilipinas o sa buong mundo. Kasi ang mangyayari nito, para tayong guinea pig. Guinea pig. Yan yung bawal sa batas. Samantala, hindi naman pinangalanan ng dating opisyal ng COMELEC official na tinutukoy at sinabing sa impeachment proceedings na lang ito ilalagay. Nakita ko mismo basta siguro sa impeachment proceedings ko na lang ilalabas. May involve ba ang pera dito? Hindi ko nakita yung pera, nakita ko lang mga kahon. Kahon para sa kanya?
Kaun-kaun ng pera para sa kanya. Sinakay sa sasakyan niya. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, Sama-sama Tayo, Pilipino. Patay naman ang kadete ng isang maritime school sa Laguna matapos parusahan ng kanyang senior officer. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang kadete ng NYK TDG Maritime Academy sa Calamba, Laguna matapos parusahan ng kanyang senior officer. Kinilala ng Police Regional Office Calabarzon ang biktima sa alias lamang na Andrew na nag-report umano sa suspect na si alias Nathaniel. Sa report na nakarating sa Campo Crame, nabatid na pinag-exercise ang biktima matapos umanong lumabag sa isang offense. Nakaramdam umano ng hirap sa paghinga si alias Andrew at nawala ng malay bago dinala sa Global Care Medical Center sa Canlubang. Pero idineklara ring dead on arrival ang biktima. Nabusog umano sa dinner ng parusahan. Hawak na ng Calamba City Police Station ang suspect na sasailalim sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Sama-sama tayo Pilipino. Arestado ang isang awol na miyembro ng Philippine Marines matapos na kuhaan ng baril sa Villa Servando, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng Bacolod City Police Office Station 8, ang suspect kinilala na si Herald John Silado, 28 anyos, residente ng Barangay 3, Burgos Street, lungsod ng Lacarduta, at temporaryong naninirahan sa Villa Servando, Barangay Singkang Airport, lungsod ng Bacolod. Dagdag pa ni Tolentino, kinilalang biktima na si Japit Adrian Sigador, 28 anyos, isang delivery rider residente ng nasabing lugar. Nakuha sa posisyon ng suspect ang isang unlicensed caliber 45 pistol, isang magazine at 5 live ammunition. Ditinado ang suspect sa Bacolod City Police Station 8 at maharap sa kasong grave threat at violation ng Republic Act 10591 o illegal possession of firearms. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, Sama-sama Tayo, Pilipino. Samantala, isang 59 na taong gulang na barangay Tanod ang tinamaan ng kidlat at nasawi sa lalawigan ng Quezon. Huling nagpaalam ang biktima na magpapastol ng mga alagang hayop sa kanilang lugar sa barangay Kakasahan na ibaba sa bayan ng Gumaka. Gayunpaman, inabot na ng tanghali subalit hindi pa rin nakauwi ang lalaki hanggang sa matagpuan ang kanyang mga labi. Batay sa investigasyon ng Gumaka Police, nagtamo ng matinding paso sa katawan ng barangay Tanod na mula sa tama ng kidlat. Hindi na din pinag-autopsy ng mga kaanak ng biktima ang kanyang bangkay. Sa mundo ng racing, matapos ang kanyang ibinigay na karangalan sa McLaren maging sa Pilipinas, nasabak naman ang Pinay racer na si Bianca Bustamante sa F4 British Championship na gaganapin ngayong Hulyo sa The Netherlands. Ang buong detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inanunsyo na ang pagsabak ng Pinay racer na si Bianca Bustamante sa paparating na Rocket F4 British Championship. Kakarera ang 19-year-old speedster sa ilalim ng British team na High-Tech Grand Prix para sa ika-6 na round ng series na gaganapin sa Circuit Zandvoort sa Netherlands mula July 13 hanggang 14. Bagamat unang beses na sasabak sa British Championship, hindi ito ang unang beses na kakarera si Bustamante sa nasabing Netherlands racetrack dahil sa 2023 edition ng F1 Academy, nakakuha ito ng 12 puntos sa 3 race na ginanap sa circuit. Ang stint na ito ay may tuturing na bahagi ng kanyang preparasyon para sa ika-4 na round ng 2024 F1 Academy. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Cristina de la Cruz at Chok, pangalan pa lang, mababakas na ang pagka-Pinoy. Siya ang Filipino-British beauty queen na pambato ng Great Britain sa prestihiyosong Miss Universe pageant na gaganapin sa Nobyembre. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito.
May lahing Pinoy ang kinoronahan bilang bagong Miss Universe Great Britain. Siya ang Filipino-British na si Cristina de la Cruz Choc na magiging kinatawan ng Britanya sa ika-73 edisyon ng prestihiyosong pageant na gaganapin sa Mexico sa Nobyembre. Dream come true nga kung ituring ng 30-year-old beauty queen ang nasungkit na titulo dahil makailang beses na raw itong sumabak sa naturang kompetisyon. Mabuti na nga lang daw ay sinunod nito ang kanyang puso na muling sumali ng tinanggalang age limit para sa mga contestant. Noong Mayo nga lang kabilang ito sa mga kandidatang nagpasiklaban sa Miss Universe Philippines stage kung saan nanalo ang pambato ng Bulacan na si Chelsea Manalo. Kaya naman special mention din sa mahabang post si Cristina ang kanyang MUPH family at excited na raw itong makita si Chelsea sa Mexico. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. DZRH 85th Anniversary Countdown. At yan ang mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Miyerkules. Pero bago po ako magpaalam, narinig mo na ba ang malaking balita na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw? Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng DZRH, ang kauna-unahang radyo sa bansa. Sa panibagong yugtong ito, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. Naku, 5 araw na lang, 5 days to go. Maparadyo man o TV, sama-sama tayo sa 85. Sa iisang adhikain, sa iisang tungkulin, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa DZRH at sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Karen Oyong. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.